Tatlo lang ang natabunan at hindi 50 katao. Ito ang naging paglilinaw ng pamahalaang panlalawigan ng Rodriguez Rizal kasunod ng pagguho ng mga basura sa isang sanitary landfill sa kanilang bayan kung saan may ilang kataong nangangalakal noon nang mangyari ang insidente. Ang mga kumakalat raw na report tungkol sa bilang ng mga natabunan at pinaghahanap pa ay wala raw katotohanan. Alamin ang kabuuan ng balitang yan mula kay Catherine Landicho. Nilinaw ng pamahalang panlalawigan ng Rizal na hindi nito pinangangasiwaan ang operasyon at pamamahala ng Rizal Provincial Sanitary Landfill kung saan naganap ang tinaguriang trash light. Dahil ang Greenleaf Sanitary Landfill ay pagmamay-ari ng International Solid Waste Integrated Management Specialists o SWMIS Incorporation. Ayon sa provincial government, hindi nito kinukonsinti ang anumang pagpapawalang halaga sa mga ulat na may natabunan at posibleng nasawi sa insidente. Kaugnay nito humiling ang pamahalang panlalawigan sa Department of Environment and Natural Resources na magsagawa ng isang masusing investigasyon upang matukoy ang mga dapat managot. Sa inilabas na inisyal na pahayag ng DENR, kinumpirma nitong ang insidente ay naganap sa Rizal Provincial Sanitary Landfill na pinangangasiwaan ng Greenleaf Solid Waste Management kung saan nagpadala na rin ang ahensya ng mga tauhan sa Rodriguez Rizal upang magsagawa ng investigasyon sa pagguho ng landfill sa Sitio 1B, Barangay San Isidro. Samantala sinabi ni Rodriguez Mayor Ronnie Evangelista na 3 ang naiulat sa nawawala matapos ang insidente at isa na ang na-retrieve ng mga otoridad. Mariindig niya pinabulaanan ng kumakalat na ulat na aabot sa 50 katao ang natabunan sa pagguho. Sa missing ay na-retrieve na, nakuha na kahapon. Nakuha na rin ng pamilya. Kaya mayroon pang 2 na nawawala at best effort para makita yon. Sinapakahirap mag-retrieve or mag-recover sa bundok ng basura. Hindi naman niya katulad ng ordinary na landslide. Panay basura yan. Kaya hindi po pwede na basta-basta, mano-mano ang pag-retrieve. Napakahirap. Anyway, yung 50 plus or 100 na natabunan daw or missing ay wala pong katotohanan yun. Exaggerated naman, sobra yun. 50? Minsan, sa report pa lang, medyo diskumpiyado ka na eh. Paano nalalaman na 50? Bakit hindi 49? Bakit hindi 51? Bakit eksaktong 50? Doon pa lang sa report, medyo dubious na, no? Anyway, iyan naman yung official report na ibinigay sa atin, kaya hindi na ang ating inilalabas. Nilinaw din ng alkalde ang pahayag ng pamahalaang panlalawigan na ang landfill ay pag-aari ng pribadong kumpanya. Dagdag pa niya na isa sa mga nakikitang suliranin ng umunoy kakulangan sa koordinasyon sa pagitan ng national government at lokal na pamahalaan na nagiging sanhi ng ilang mga problema. Hindi po ako tinatapong kita sa national, pero ang katotohanan po yan ay humingi na rin po tayo ng tulong sa DNR para sila mag-conduct ng thorough investigation. Nakakalungkot nga eh. Sabi ko nga, I do not want to make excuses, pero karamihan po ng mga problema natin from the national level, ito po ang nagiging problema natin. Kung gusto nyo po isa-isahin ko. O na sinabi ko na itong basura na yan. Yung basura, problema natin. National yan. Hindi naman tayo lang nagtatapon dyan eh. Pati karatig bayan natin, karatig probinsya natin, dyan man nagtatapon. DNR nagbibigay din ng authority, ng permit, ng clearance para mag-operate dyan. Teams regarding dito, para ma-institutionalize na po ang lahat ng mga national projects na ibababa dito sa lokal, siguro kinakailangan may express approval ng LGU. Dapat may express approval tayo para institutionalize na. Otherwise, gagawa ng project dito ang national, pag alis nila dyan, kawawa ang LGU. Lahat ng putok ng butsi, lahat ng sisi ay panay LGU. Sa kasalukuyan, mahigpit na minomonitor ng DENR sa pamamagitan ng Environmental Management Bureau o EMB ang nasabing insidente. Nagsagawa na rin ng on-site investigation ng EMB Calabarzon at nag-utos ang agarang stabilization operations upang matiyak ang kaligtasan sa lugar at maiwasan ang posibleng karagdagang pagguho. Patuloy naman ang investigasyon at search and retrieval operations sa apektadong lugar. Sa kabilang banda, nagsagawa naman ng isang candle lighting ang kalipunan ng damayang mahihirap o kadamay at pamilya ng mga survivor ng mga naging biktima at nananawagan ng agarang rescue operations para sa mga nasabing biktima.
Para sa TV News, Catherine Landichos, mga saludo sa bawat Pilipino.